Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Muli, ako ang inyong kasama sa takutan, si Mr. John. At ito ang alingawngaw ng lagim. Ang telepono, isang instrumento ng komunikasyon. Pero, paano kung ang tawag na matanggap mo ay mula sa isang taong matagal nang hindi mo nakikita? Isang taong matagal nang nawawala. Handa ka bang sagutin ito? Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol dyan. Ang huling tawag mula sa nawalang kaibigan. Halina't pakinggan natin ang karanasan niya. Ako si Mark at meron akong matalik na kaibigan, si Leo. Mula pagkabata, kami na magkasama. Sabay kaming natuto magbike. Sabay ng harana. Sabay na pumasok sa kolehiyo. Parang magkapatid na ang turingan namin. Walang sekretong hindi namin alam sa isa't isa. O yun ang akala ko. Isang taon na nakalipas mula noong huli ko siyang nakita. Gabi yun. Nagiinuman kami dito sa bahay. Nagkaroon kami ng maliit na pagtatalo. Hindi ko na matandaan kung anong pinagawayan namin. Siguro tungkol sa pera o isang babae. Mga mababaw na bagay lang. Pero uminit ang ulo niya. Nagkasagutan kami. Ang huling sinabi niya sa akin ay, "Kailangan ko munang lumayo, Mark. Magpapalamig lang ako." Tumayo siya at lumabas ng pinto. Hinayaan ko lang siya. Akala ko, babalik din pagkatapos ng ilang oras kapag malamig na ang kanyang ulo. Pero hindi na siya bumalik. Kinaumagahan, wala pa rin siya. Lumipas ng isang araw, 2 araw, 1 linggo. Wala pa rin Leo na nagpakita. Nag-report kami sa mga pulis. Tinulungan namin ang pamilya niya sa paghahanap. Nagdikit kami ng mga poster na may mukha niya. Sa bawat postes, sa buong probinsya. Pero para siyang bulang biglang naglaho. Walang bakas, walang testigo, walang kahit anong lead. Gumuho ang mundo ko. Ang bigat ng konsensya ko. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Yung huling pag-uusap namin. Sana hindi ko na lang siya pinatulan. Sana pinigilan ko siyang umalis. Ang dami kong sana. Pero huli na ang lahat. 1 taon ang lumipas. Sinubukan kong tanggapin ang nangyari. Kahit mahirap. Ang pamilya niya, nawala na ng pag-asa. Ako na lang yata ang kumakapit sa paniniwalang buhay pa siya at balang araw ay babalik. Dito sa bahay, meron kaming lumang landline phone, yung dipihit pa. Halos hindi na namin ginagamit dahil lahat naman kami ay may mga cellphone na. Naging palamuti na lang siya sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala. Pero isang gabi, nagsimula ang kababalaghan. Bandang hating gabi, habang nanonood ako ng TV, bigla itong nag-ring. 1 beses lang, napatingin ako. Sino naman kayang tatawag sa landline sa ganitong oras? Binaliwala ko lang. Baka mali lang ng numero. Pero kinabukasan, ganun uli. 1 ring, tapos wala na. Naging sunod-sunod to, gabi-gabi. Laging sa pagitan ng alas 12 at 1:00 ng madaling araw. Nagsimula na akong kabahan. Isang gabi, Biyernes yun. Hindi na lang 1 ring ang naririnig ko. Nagring ito ng tuloy-tuloy. Ang lakas, nakakabingi sa katahimikan ng gabi. Napatayo ko, nanginginig ang kamay ko. Dahan-dahan akong lumapit. Na may anong nagsasabi sa akin na huwag kong sagutin. Pero may parte sa akin na gustong malaman kung sino ito. Sa pang-4 na ring, dinampot ko ang handset. "Hello?" Sabi ko, medyo nanginginig ang boses. Sa kabilang linya, puro static. Tunog ng isang sirang radyo. "Hello? Sino to?" Ulit ko. Medyo naiinis na. Akala ko prank call lang. Akmang ibababa ko na ang telepono nang may marinig akong boses mula sa gitna ng static. Mahina, halos pabulong. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Kilalang kilala ko ang boses na yon. "Mark." Natigilan ako. Nanlamig ang buong katawan ko. "Leo?" Gulat kong tanong. "Leo? Ikaw ba yan? Pre, nasan ka?" "Mark, tulong!" Sabi ulit ng boses. Putol-putol. "Nasan ka, Leo? Anong nangyari sa'yo? Sabi mo na sa akin. Pupuntahan kita." Halos pasigaw kong sabi. Naghahalo ang tuwa at takot sa dibdib ko. "Hindi, ako. Makabalik." Sabi niya.
At pagkatapos ay may narinig ako isang nakapanglabot na tunog. Parang may isang kinakaladkad na magaspang sa sahig at biglang naputol ang linya. Napatulala ako, hawak ang telepono. Tinawagan ko agad ng mga pulis. Pero sabi nila, hindi nila matrace ang tawag. Kinuwento ko sa mga kaibigan namin at sa pamilya ni Leo. Ang tingin nila sa akin ay nababaliw na ako. Bunga lang daw yun ang pagkamiss ko sa kanya. O baka may nantitrip lang sa akin. Isang malupit na biruan. Pero alam ko, narinig ko. Si Leo yun. Gabi-gabi na siyang tumatawag. Parehong oras. At sa bawat tawag, may sinasabi siyang mga bagay na lalong nagpapakaba sa akin. Ang lamig dito, Mark. Sobrang lamig. Huwag mo akong hanapin dito. Delikado. Isang gabi, tinanong ko siya kung may kasama siya. Hindi siya sumagot agad. Narinig ko lang ang static at isang mahinang pag-iyak. Pagkatapos ay bumulong siya. Oo, may kasama ako. Ayaw niya akong palisin. Sino ang tinutukoy niya? Sino ang kasama niya? Ang takot ko ay napalitan ng determinasyon. Kailangan kong malaman kung nasan siya. Kaya isang gabi, inintay ko ang tawag niya. Inihanda ko ang sarili ko. Pagringin ng telepono, sinagot ko agad. Ito na yung eksena sa larawan. Ang mukha ko puno ng takot pero desperado. Leo, kailangan mo sabihin sa akin kung nasan ka. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Sigaw ko sa telepono. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang boses niya. Puno ito ng matinding takot at pagmamadali. Mark, wag huli na ang lahat. Huwag ka nang susunod dito. Nagkamali ako ng pinasukan. Hindi na ako makakalis. Anong lugar yan, Leo? Sabihin mo sa akin. Narinig ko siyang humahagulhol. Mark, paalam na. Biglang naputol ang boses niya. Isang nakakabinging katahimikan ng pumalit. Kahit ang static ay nawala. At pagkatapos, may narinig ako isang bagong boses. Hindi ito boses ni Leo. Hindi ito boses ng tao. Malalim, magaspang, puno ng kasamaan. Isang boses na parang galing sa pinakailalim ng bahagi ng impyerno. Umalakhak ito, isang tawa na nagpatindig sa lahat ng balibo ko at nagpalamig sa dugo sa aking mga ugat. At nagsalita ito ng malinaw, walang bahid ng static. Salamat sa pakikinig. Alam na namin kung nasaan ka. Sa sobrang takot, ibinagsak ko ang telepono. Napaupo ko sa sahig, nanginginig at hindi makahinga. Yun na yun, hindi lang si Leo ang nasa kabilang linya. Ginamit lang nila ang boses ni Leo para hanapin ako. At ngayon, nahanap na nila ako. Inablot ko ang telepono at binunot ang saksak nito sa pader. Pero kahit wala ng koneksyon, naririnig ko pa rin ang mahinang halakak na nanggagaling sa earpiece. Sa sobrang galit at takot, inihagis ko ito sa pader hanggang sa magkadurog-durog. Pero hindi doon natapos. Nagsimula ako makarinig ng mga kaluskos sa loob ng bahay, mga ninong dumadaan sa gilid ng aking mga mata. At minsan sa gitna ng gabi, narinig ko ang isang pamilyar na boses na bumubulong sa pangalan ko mula sa labas ng aking bintana, ang boses ni Leo. Alam kong hindi na ako ligtas dito. Ano man ang kumuha sa kaibigan ko, baka ako naman ang susunod nila. Isang tawag na naging dahilan ng walang katapusang takot. Hanggang ngayon, hindi na muling natagpuan si Mark, ang ating kwentista. Gaya ng kanyang kaibigan, naglaho na lang din siyang parang bula. Kayo mga katropa, kung makatanggap kayo ng tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar, o mas malala, mula sa isang taong dapat ay wala na, sasagutin niyo pa ba? Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Kung nakaramdam kayo ng takot, i-like nyo na ang video na to. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Alingaungaw ng Lagim. Pindutin na rin ang notification bell para sa mas marami pang kwento at kakatautan. At syempre, i-comment nyo sa baba ang inyong saloobin o kung mayroon kayong sariling kwento tungkol sa mga misteryosong tawag. Muli, ito si Mr. John. Nagpapaalala na minsan, mas mabuti nang hindi sagutin ng tumatawag. Hanggang sa susunod. Peace out.